Yung gabi, nandito tayo ngayon sa Ready Eddie's Cafe Wanneroo, which is papakita ko sa inyo ang lahat na nangyayari dito, lahat ng masasarap na pagkain at lahat ng mga bestsellers nila at papakita ko sa inyo kung ganong kalaki ang kanilang restaurant. Tara na mga Pinoy Stories Abroad, alamin natin ang sikreto ng Ready Eddie's at makakapanayam natin sila ngayong gabi. Meron silang cafe dito sa loob ng Ready Eddie's, which is nagsaserve sila ng breakfast until lunch. Until what time, Fatima, ang open ng cafe? So, mga 8 a.m. to 3 p.m. meron sila dito mga bangsilog, longsilog, chicksilog. Lahat ito, mga Pinoy Stories Abroad, ay homemade. Dito nila ginagawa at pinoproduce and si Chef Fatima ang gumagawa lahat ng iyan. Tonight, makakapanayam natin ang isa sa pinaka-successful na mga business owners dito sa Western Australia, Tita Maylene and si Tito Eddie, Annie. Hello, good evening po, Tita Maylene and Tito Eddie. Kamusta po kayo? Okay naman. Nakaka-survive. Nakaka-survive. Nako, parang ano po yan kinakaya. Napaka-humble talaga ni Tito Eddie at ni Tita Maylene. We started as Manning Deli in Manning. At Manny. Oo, sa Yeah. South Hill yun. Yun yung Yeah. first experience namin kung saan dun kami talaga nag-gain, kung paano namin i-continue. Madami kaming natutunan learnings doon talaga. Kaya bago kami nag-start sa Rede. Anong year po ito nagsimula, yung sa Manning? That was 2014, kung hindi ako nagkakamali. So more than 1 decade na tayo into food. 2014, yes. And then lumipat tayo sa O'Connor. And then, can you tell us more po kung paano yung naging transition pa ng paglaki ng Ready Eddie's? Nagkaroon ako ng time. I'll ask my son and my friend, sabi ko magdala siya ng pang lomi. Ang ginawa ko, nung dumating yung anak ko, may dala siyang ingredients ng lomi. Niluto ko yung lomi. And then, nung maluto ko yung lomi, pinatikman ko na sa anak ko at saka sa kaibigan ko. Yeah, si paring Adrian. And then, nung maluto ko, tinikman nila. And then, pagkatikim niya, sabi niya, pare, approve, okay na. And then, ipinost niya na kagad. Wow. And then, walang 5 minutes, may nag-message na. Oh, kailan yan? Saan yan? Meron ba na yan? Sabi ko, meron tayo 3 order. Wala na natira. Sabi ko, gano'n. And then, yun, may dumating na. Naubos na yun. That's start. Nalomi. And then, tuloy-tuloy na. Nilagyan ko na ng tapsilog, longsilog, pipata, bulalo, noodles. So pwede ang naging nangyari po, ang lunch bar po natin, nagkaroon ng transition papunta sa mga Filipino foods. Nag-start tayo sa Lomi. Yes. Na pinost ni Kuya Adrian. Yes, kasi taga Batangas ako. That's the reason why. So matitikman natin yung authentic lasa ng Batangas Lomi dito sa Red Eddie's. Medyo may konting ano lang, twist lang. Kasi ang lomi talaga ng sa Batangas is very malapot and very matabang. Kasi sa Batangas talaga, nagpapalasa ng lomi yung kalamansi at toyo. Dito lang talaga pag nakain mo yung lomi namin, may lasa. Yes. Kasi hindi lahat. Alam kung ano yung lasa ng Lomi Kasi Batangas. doon kami nag-battle. It's because taga Manila ako. Yes. Sabi ko sa kanya, kung ako pakakainin mo ng May lomi contribute nyo, din yun. ng lomi mo, hindi ko kakainin. Kasi nga matabang, kailangan mo pagtimplahan. Yes. So kasi sa Manila, may masabaw, may lasa na. So, ibig sabihin, diretso kain na yun. Yes, yung kalamansi, add-on lang yun. Kung gusto mo. Exactly. Yung mga spices. Then, paano niyo po na-decide na lakihan pa ito? Dahil dumami po ba yung mga orders ninyo doon sa Filipino? Yes. Yeah. Absolutely gano'n. Na nung nasa lunch bar kami, kahit weekend, pumupunta na yung tao. Naghahanap So, na. So, yung 4 tables natin doon, hindi na sila kasya. Hindi na. And then, may mga nagta-take away orders pa. Yes. Actually, dumating kami sa point doon na that was February 14, Valentine's. Yes. So, nag-try lang kami ng special for couple. As a chef, parang nagkaroon ako ng idea to make some Valentine's Yung mga menu. specials Yes, na. Valentine's so, menu. Oo. So, we're not expecting, siyempre first time, we're not expecting na yung Pilipino talaga. Alam mo yung lumalabas, nagde-date. Opo. So, doon namin na-experience yung
Dahil that time, dalawa Dalawa lang kami. As in, nag-start kami ng Ready Eddies, dalawa lang kami. Very humble beginning. Oo. So kayo po sa kitchen, si Tita May. Sa dining. At siya, pag walang tao sa kitchen, pag wala na siyang gagawin sa kitchen, nagpa-prior siya. Nagagawa siya ng mga salad. Katuwang ang kanilang mga anak, napalaki nila ng husto ang Ready Eddies Cafe na kung saan meron na silang 40 empleyado na kanilang nakakatulong sa kanilang daily operations upang makapagsilbi ng mas masarap na pagkain at mas malawak na serbisyo. Din kami kasi may mga anak kami. Like yung panganay ko, yung pangalawa ko. Yeah, they help. Wow. And then before sa amin, nung hindi pa sila busy sa mga buhay nila, ngayon kasi may ganyan. Busy Although na. nandun pa rin yung aking manugang at saka yung aking panganay sa comfort. So maganda rin po kasi yung from the very beginning, from the Manning's lunch bar hanggang maging malaki tayo, kasama niya yung family. Family. Yes, Family. yes. Talagang katuwang talaga, hands-on. Yes. Whole family yung success. Oo, Diba? natagtagan yung family, develop yung Yes. dito. And then paano po tayo nagkaroon ng malaking branch after the O'Connor? Kasi nga, hindi na magkasya sa O'Connor. So, nag-decide na kami na sabi ko, we need to get na nung medyo malaki ng konti. So, nakakita kami sa Hamilton Hill na mga 40 to 50 Seating person- capacity. Seating capacity na yung kasya. Mga 11, that was 11 tables. Hindi ako Yeah. nakakamala dahil ako sa dining. Yeah. Bilang ko yung mga tables. Tables, alam niyo yung pasikot-sikot. Yes, so that was 11 tables that time. And sabi Kaya nag-hire na rin ako ng mga, nung ako lumipat kami, nag-hire na rin kami ng mga student. Students. Oo, Ayan. Students Ako. basically. Malaking tulong po sa students community. Yes. The venue hanggang papunta dito sa Malaki. So, can you tell us more po yung sa Coburn State, sa Coburn Ready Eddies? Yes, actually, before sa cover, kasi di ba Natapos yung nag-pandemic. Yes, na pandemic So, pa. yung pandemic pa yun, actually naghahanap na talaga kami Opo. ng mapupuntahan nga. Ang talagang vision na namin is mas malaki na talaga sa Hamilton. Kasi nangihinayan din kami dun sa mga functions inquiry na Yes. functions, birthday, hindi namin sila ma-accommodate. Matagumpay nga sila nakakuha ng malaking pwesto sa Coburn at ngayong taon nga nagbukas na naman sila ng panibagong branch dito sa Wanneroo na kung saan ito ay sobrang laki na kayang accommodate ng 300 to 320 katao. Kumbaga, laban kami yun. Laban-laban. Ito po yung sa sex bomb, laban o bawi. Yes, Ito, exactly. wala tayong karapatang bumawi. Laban. Wala kayo, Lakas ng loob ang kailangan. Yes. Anong kalaki po itong Wanneroo branch natin? Wanneroo is 3 times bigger than Coburn to eh. It's Wow. around 730 square meters roughly, mga ganun. Kada bisita namin sa Ready Eddies, iba't ibang lahi rin po yung nahandoon. Ano pong pakiramdam na hindi lang Pilipino ang sumusuporta? Awa ng Diyos, awa ng Diyos. Yes, sobrang thankful talaga no, na at least ngayon na kikita na ng mga ibang lahi, Oo. kung paano yung pagkain Pinoy Natitikman nila. nag-grow na rin sa food industry. So napakasarap ng Unti-unti feeling. na. Actually, Yes. as a chef, yun na talaga yung isa sa goal ko yun eh. Nung makarating ako dito sa Australia, parang na-vision ko na parang kulang na kulang dito ang pagkain Pinoy. Mhm. Oo, kaya sabi ko pag nagkaroon ako ng pagkakataon, gagawin ko na maipakilala kahit pa paano ang pagkain natin. Sa pamamagitan nga ng sarap ng Ready Eddies, iba't ibang lahi na nga ang kanilang mga customers at spotted nga natin ng isang pamilyang Aussie na laging binabalik-balikan ang sarap ng Ready Eddies. Ito po yung mga specialties na pinagmamalaki ng Ready Eddies. Yes. Actually, marami. Marami. Actually, Pero nag-start talaga yung kami start, sa ang pinakaano natin is the lomi talaga. lomi talaga. Kasi That's what we pamatasan started. meron ako mga sinaing na tulingan, ulang lang na may galunggong or fried Wow. tilapia. Tapos meron akong adobo rice na alam mo yung experience mo nung taga-probinsya ka, nakakain ka na may nakabalot sa tao. Nakabinalot ba? Wow. Binalot, na may adobo at may nilagang itlog nakasama sa loob. So, yun. Yeah. And then, actually, talagang as a chef, gusto kong masatisfy yung cravings sa mga taga-iba-iba. Kasi ang tao naman dito is May Hindi galing lang taga- Hindi lang naman taga Batangas, Batangas. hindi lang taga Manila, hindi lang Ilocano, hindi lang Bicay.
So, nag-create ako na like from Bisaya. Meron akong balbakwa. Mhm. Oo, balbakwa. And then, Mindanao tayo, sinuglaw. Meron akong sinuglaw. Pangasinan, meron akong like yung beef na may repolyo. Oh, yeah, yung... Okay lang ba ba? Pigar-pigar. 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 Yes. Pinakbet. Cheesy. Yeah, Yes. so different places sa Philippines. So, napakaganda po ng kinrate ninyong menu kasi mako-cover nyo halos yung 3 main islands natin. Yes. 3 main islands. Bukod po sa pangmalakasan natin mga specialties, ano po yung mga dapat abangan ng mga Filipino suki natin tuwing weekends at sa mga gustong pumunta dito na galing sa malalayong lugar? Yes. Yan, nag-create kami every week. Minsan, the same pagka yung ano. Actually, meron kaming special every week, every day. Pag Tuesday, meron tayong street food Street food, Street yeah. foods na naka-trace. Naka-tray. Pag Wednesday, meron tayong steak special, but hindi ko pa nalalabas. Medyo na ano ko na yun, hindi ko pa lang talaga na ilalabas talaga na ano, pero meron tayong steak special Na every kailangan Wednesday. abangan. Yes. Mm. And then, seafoods every Thursday Wow. in the trays. Mm. Yeah, in the trays. Like parang Seafood boil. seafood Seafood bowl. boil. Ayun, Yes. perfect. That's every Thursday. Thursday. Isa yan sa aabangan talaga namin. Ah, At ibitayin ko mag-Thursday at ako po'y Yeah. magbubuking, magpapabook ng table. Yes. And then also, pagka weekends po, kagaya po ng mga nakakamiss na mga delicacies talaga natin na mga, meron po ba tayong mga bokis? Yung mga Yes. Yes. kailangan abangan? Yeah, meron kami niyan, Bopis, every weekend. Bopis. Bopis, papaitan, kalderetang kambing. Hindi Wow. nawawala yan. Tuwing weekend. Tuwing kailangan weekend. makikita yun. Minsan may gotong Batangas. Yes. Mhm. Pag meron ako nakuha ingredients na mga pang ganun. Matitikman nga natin ang samot-saring sarap ng Pilipinas mula Apari hanggang Hulo. Bumisita na sa Ready Eddie's Cafe. Sila ay open from breakfast service hanggang 9 p.m. Sila ay open from Tuesdays till Sundays. Tumatanggap din sila ng mga group bookings at meron silang function room that can accommodate from 40 to 50 packs or kung pangmalakihan ng iyong event, pwede rin ang kanilang main hall na hanggang 150 to 180. Yan. So ngayong nalalapit pong Kapaskuhan, ano naman po yung mga services na ino-offer natin, additional services na ino-offer natin sa Ready Eddie's? Yes, meron tayong mga ginawang bundle. Like, Na-offer natin for Noche Buena and Medianoche. So that's December 24 and December 31. Doon sa mga busy working moms natin na walang time to cook. So yun po, para tuloy-tuloy ang kainan sa hapag 24, 25, 26 we're closed. Close? And 31 and 1. 31 and 1. Yes. Okay. Ganong kalaki na po ang family ng Ready Eddie's ngayon? oh, Wow, hindi namin Dami. na-expect. Actually, sa ngayon, I think nasa 40 staff ng Ready Eddie's. yes. So, Apat na kaya- branch. Meron na kaming 40 Oo, staff. nasa 40 staff. 40 so, staff. nakakatuwa. Ito po ba karamihan mix po ba to na puro Pilipino or may mga students, May meron mga ibang mga... lahi din. Yeah. May puti, may mga Oh, iba. mix na din. Oo. Iba-iba may ibang lahi din. So, Yung sinimulan po ninyo sa pagtulong sa mga Filipino International Students Community, Yes. dito po, ganong karami po sa tingin ninyo, ilang percentage po yung mga students na nahandito? nag-start talaga kami, more students talaga. So, talagang hinap din namin sila that time. Dahil nang mag-start din kasi kami, sobrang hirap sila makahanap ng trabaho. So, parang talagang siguro nag-jive lang na start kami. And then sila din naghahanap ng trabaho that time. So, kaya talagang hanggang nagtuloy-tuloy na sabi na, okay, better to help din yung mga student for them to continue. Nagkatulungan kami. Oo, Parang nagkatulungan. Nagkatulungan kami ng Kumbaga, mga diba, makatapos sila ng pag-aaral na naging trabaho. And then also dito, nakita ko po doon sa dalawang job fair na ginawa ng Philippine Consulate na nandun kayo as an employer para sumuporta sa mga Filipino students. And napakaganda po ng feedback kasi pagdating po namin doon sa event ng job fair, ang sabi ng mga estudyante, doon tayo sa Ready Eddie's kasi mababait sila at nag-i-sponsor sila. Ganong katotoo po ba yung mga bali-balita na nag-i-sponsor ng mga students ang Ready Eddie's? Yun, Yes. so thankful kami kasi Oo. hindi namin din ina-expect na it
it will happen. Yes. Kaya na nakakapag-sponsor na kami. Sa ngayon, Sa mga talagang nakikita namin na karapat-dapat. karapat yung makakatulong sa aming negosyo. Yeah. Pag napanood natin ang napakasarap at napakasayang kasaysayan ng Ready Eddies nang galing mismo sa kanila at napakaganda ng payo nila, huwag matakot. Ito po muli si Miko Santos, kasama natin si Tita Maylin, Tito Eddie. Ayan, ito muli ang Pinoy Stories Abroad at maraming salamat sa inyo at abangan ulit ninyo ang susunod na masaya at masarap na episode. See you Salamat! all. Ng Pinoy na sorry, Kat. So, yun po, para tuloy-tuloy ang kainan sa hapag kainan, tama ba? Yes, So, yun. Pili ka, meron kang set A, set B, like six bundles. A, B, C, D. 4 lang. So, It's four. Mabuha! Again, sorry.